tunay na pakasarap, mawit sa Panginoon, magpuri sa Panginoon. Praise God. Tanggal ang problema, tanda niyo mga kapatid. Kung atin lang po talagang itututok ang ating pansin, ang ating panahon sa panahon ng ating pagpupuri sa Panginoon. Praise God. Alam natin kung nasaan tayo. At dapat kung nasaan tayo, nandoon. Praise God. Ang isip natin, nakatutok dapat. Praise God. Upang maranasan natin ang presensya ng Diyos kapag tayo nagpupuri sa Kanya. Sapagkat kung ang pagpupuri ng bawat isa ay nag-oobserba lang tayo, praise God, wala pong halaga ang ating pagpunta sa lugar na ito na, praise the Lord, sa bahay at dalanginan sa ating Panginoon. Praise God. Kailangan meron tayong gagawin para maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Hindi tayo naghihintay lang. Hindi kapag tinanong tayo, sino sa inyo ang gustong makaranas ng presensya ng Diyos? Hindi pwedeng gusto ko. Praise God. Ang presensya ng Diyos ay hindi basta mapapa sa atin kung wala tayong gagawin. Tandaan nyo mga kapatid yan. Kaya ang pagpupuri at presensya ng Diyos ay nararanasan natin dahil meron tayong ginagawa. Merong nais nating abutin ang presensya ng Diyos upang siya ay ating maramdaman. Praise God. Ganyan po mga kapatid. Minsan po kasi andun tayo sa pagpupuri ngunit hindi natin maramdaman. Bakit? Inoobserbahan lang natin yung ating katabi. Pinapanood lang natin ang bawat isa. Praise God. Dapat narito tayo upang yung pagpupuri, yung presensya ng Diyos ay ating maranasan dahil hinihiling natin ito sa Kanya. Hinihiling natin sa Kanya. Praise God. Bakit ko po nasabi? Kasi po, yun po yung pinakamataas nating mararamdaman sa ating paglapit sa ating Panginoon. Yung maranasan natin yung Kanyang presensya. Yung pag-uwi natin, hindi sayang ang ating pagpunta dito. Hindi sayang. Naglaan tayo ng panahon, naglaan tayo ng salapi, naglaan tayo ng magandang kasuotan para sa harap ng Panginoon. Ngunit pagdating dito, hindi natin maranasan. Lugi po tayo. Ang laki ng ating ginugol na panahon at gastos. Pero minsan hindi natin maranasan. Kaya yun ang pilitin niyo mga kapatid. Ang maranasan ninyo, yung presensya ng ating Panginoon. At napakasarap. Napakasarap po. Praise God. Kaya po ito ngayon mga kapatid, at buksan po natin ang ating mga Biblia. In the book of James, chapter 4, verse 11 and 12. Praise God. Hallelujah. Santiago. Praise the Lord. Hallelujah. Santiago. Praise God. Purihin ng Panginoon. Praise God. Santiago, chapter 4, verse 11 and 12. Sabi po dito, hallelujah, praise the Lord. Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid, humahatol sa kanyang mga kapatid, ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan. At ang humahatol sa kautusan, ngunit ikaw, praise God,
humahatol sa kautusan at ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Sa 12, isa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Kaya sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Praise God, tayo po ay manalangin. O Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa araw na ito ng Sabat, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, kami po ay nagagala. Nagpapasalamat dahil dinala mo kami, Panginoon, sa iyong bahay galanginan upang sa ganon, Panginoon, ay patuloy kaming magpalakasan. Patuloy kami, Panginoon, kumain ng iyong salita. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang iyong salita ay pagkain na nagbibigay ng kapusugan, nagbibigay ng kaaliwan sa amin pong spiritual na kalagayan at relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Hallelujah. Sa salita mo na amin pong binasa. Hallelujah. Hallelujah. Na nagbibigay po sa amin ng paalala kung paano po namin, hallelujah, ipamumuhay bilang isang Kristiyano at paano namin tatratuhin ang aming kapwa, Panginoon, na wala kaming nalalabag na batas. Na batas mo, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ipinaunawa mo sa umaga ito, Panginoon, na ang may karapandang humatol ay ikaw, Panginoon. Na ikaw, na sabi mo sa iyong sulat, hallelujah, hallelujah, na ikaw yung may kapangyarihan na magligtas at pumuksa. At ikaw rin, Panginoon, ang may kapangyarihang humatol sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, hallelujah, sama-sama po kami mag-aaral ng iyong salita. Hallelujah. Gabayan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo na po ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin mo upang magdala ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang aking puso, ang aking isipan, ang aking buong pagkatao, maging ang aking bibig, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang hallelujah, magsalita sa oras na ito upang nakatitiyak kami, Panginoon, na lahat na ibubukas ng aking bibig ay biyayang nagmula sa iyo dahil ikaw, hallelujah, ang nagpapabukas ng aking bibig na ito. Kaya Lord, hallelujah, kung kinakitaan mo po ang bawat isa ng karumihan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, Lord, sa mudalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay pakabanalin mo sapagkat alam namin, Panginoon, hallelujah, magiging hayag lang kami sa iyong banal na harapan kung kami po, Panginoon, ay iyong lilinisin, kung kami ay iyong patatawarin sa lahat ng aming mga kasalanan, at kami iyong pakababanalin sapagkat ikaw ay Diyos na banal na tumawag sa bawat isa sa amin. Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah. Ang lahat ng ito'y samo at lalaki sa mga pangyarihang pangalan. The mighty name of our Lord Jesus. In Jesus' mighty pray. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Muli po ay magandang umaga, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Binigyan ko po ng titulo ang salita ng Diyos natin pong paglililayan sa araw na ito na passing judgment. Sabi ko po, kaninang madaling araw, yung akin po pinag-aaralan yung passing judgment. Kasi po pag sinabing passing, ito po ay sa Tagalog ay pasado, di po ba? Di ba sabi ko siya ay nasa passing grade ka? Di po ba? Ibig sabihin sa Tagalog, pasadong paghatol. Ibig sabihin kung merong pasadong paghatol, merong maling paghatol. Merong bagsak na paghatol. Praise God. At sa ating pong buhay, sa pang-araw-araw natin pong buhay, minsan tayo po ay nakahahatol sa ating kapwa. Natutulig sila natin ang ating kapwa. Which is, minsan, sabi nga ay, mas marumi pa tayo doon sa ating hinahatulan. Praise God. Ganun po ang ugali ng tao.
na minsan hindi natin nakikita yung ating kalagayan na tayo nakapagsasalita sa ating kapwa ng mga bagay na nakasasakit ng damdamin. Amen. Praise God. Minsan, pagtalikod ng ating kapatid, sila ang ating topic. Kaya pagka tayo kukwentuhan lalo chismisan, tandaan nyo, pagka tayo umalis ang isa, tayo na yung topic. Hallelujah! Praise God. Tandaan ninyo, ganun po ang kalagayan natin. Bakit napakahalaga sa buhay natin ang tayo ay maituwid sa ating kalagayan ito? Dahil kung tayo daw po ay humahatol, ay doon sa ating binasa, tayo daw po ay dapat tayo ay isang hukom. Ay hindi naman tayo hukom. Amen. Praise God. Nasabi po dito ay, mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Laban sa isa't isa. Ibig sabihin, kung tayo nagsasalita ng laban sa isa't isa, ito man pinapakinggan niya, o ito'y ating pinagkukwentuhan siya, bawal pala ito na maging ugali ng isang Kristiyano. Praise God. Kaya, purihin ng Panginoon dahil minsan, nalilibang tayo sa mga kwentuhan, napapagkwentuhan natin, ang iba nating mga, sabihin na natin, hindi yung ibang tao, maging ang ating mga kapatiran. Napapansin po ba natin, na minsan ay atin sila napapagkwentuhan, na yung mga negatibo niya na nagagawa na nakikita natin, praise God, minsan ay ating natutuligsa siya. Ang mabigat dito, pinagkukwentuhan natin ng isang tao na hindi naman niya naririnig para idepensa ang kanyang sarili. Diba? Amen. Diba? Sakit mo? Napagkukwentuhan natin isang tao, pero hindi naman niya kaya idepensa kung bakit nangyayari sa kanya ang ganoon na ating natutuligsa ang kanyang kalagayan. Praise God. Nasabi po ng kasulatan, praise God, ang bawat nangyayari sa buhay natin, praise God, tayo ay nagagamit ng kaaway. Kung ang nakikita natin sa ating kapwa, siya ay nagagamit ng kaaway doon sa mga masasamang nakikita natin sa kanya. Sa halip na sila ay ating hatulan. Sa halip na sila ay ating tuligsain. Praise God. Sila po'y ating ipanalangin. Amen. Sila po'y ating kausapin ng hindi sa maraming tao. Kausapin natin siya upang siya ating maituwi. Pero kung sa maraming tao, ikaw na naghahatol sa kanya, ikaw ay nagmamaigi, ikaw ay nagmamagaling. Praise God. Itinataas mo lang yung sarili mo. Praise God. Ngunit sa harap ng Diyos, walang malinis. Alam natin yan. Praise God. Hallelujah. Kaya purihin ng Panginoon sa araw na ito dahil nais ng Panginoon na ipaalala sa atin. Ang dami pong topic na nais ko kagabi na nabubuksan sa aking isipan. Praise God. Meron na akong isinulat, pero pagdating ngayon sa harapan ninyo, parang hindi akma. Parang kung kakanin man ninyo, parang hindi makabubusog. Praise God. Parang hilaw pa. Praise the Lord. Sabi niya, bakit ang kanin na ito mabuto kong kainin? Praise God. Hindi po kulang sa tubig. Sobra po sa bigas. Praise God. Hallelujah. Kaya po sa pagyayaring ito, hallelujah. Nasabi po nga ay doon sa ating sa titulo na akin pong ibigay sa copy po sa araw na ito, Passing Judgment. Tinignan ko po yung Tagalog, passing, sabi niya ay pasado. Pasadong paghatol. Praise God. Hallelujah. Kaya kung meron pong pasado, meron din po palang, hallelujah, bagsak na paghatol. Praise God. Hallelujah. Kaya sa araw na ito, sa umagang ito, patuloy nating pag-aralan, pagnilayan ang salita ng Diyos. Na minsan ang pangyayari ito ay nangyari, hallelujah, upang tulisain, upang hatulan, maging ang ating Panginoon. Upang ito'y maging daan, upang ang ating Panginoon, nung siya ay kasama pa ng kanyang mga alagad, upang makitaan sila ng butas
upang maging legal ang pagdadala nila sa hukuman sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya maging ang ating Panginoon ay hindi naging ligtas doon sa pangyayari na siya ay tinutulig siya, na siya ay hinahatulan ng mga taong nais magpapatay sa kanya. Praise God. Isang kasaysayan na kanina ko rin nabasa kanina umaga. Praise God, sabi ko. Praise God, pati ang Panginoon, hindi naging hindi exempted doon sa paghatol. Praise God. Dahil ang Panginoon ay naging tulad ng isang totoong tao. May damdamin, nasasaksi din siya, may damdamin siya. Praise God. Ipinakita niya ang kalagayan niya bilang totoong tao upang makita natin halimbawa na kung kanya napagtagumpayan ito, kaya rin natin mapagtagumpayan ito. Kung kayang maituwid ng Panginoon ang mga bagay, praise God, na napakahirap ituwid bilang isang tao na kung ito'y kanya maituwid, kaya rin natin sa buhay natin. Dahil katulad na natin, ang Panginoon ay naging isang totoong tao. Praise God. At siya rin po ay totoong Diyos sa buhay natin. Praise God. Kaya pusan po natin ang sulat ni Juan. Pusan po natin ang John chapter 8 verse 1 to 11. Yan. Yan lang po yun. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. John chapter 8 verse 1 to 11. Praise God. Chapter 8 verse 1 to 11. Sabi po dito, praise God, samantalang si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahan, siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya ay naupo at sila ay tinuruan. Dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya ng kanilang patuyuin siya at kanilang patayuin siya sa gitna. Ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya. Sa kautosan ay pinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Praise God. Sabi po ng mga nag-aakusa na may lalago sa babae, ano ang dapat namin gawin sa kanya? Sabi ko, ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Praise God. Hinihinga nila ng kanyang pananaw tungkol doon sa nagkasala at tinitingnan nila kung ano ang isasagot ng Panginoon. Praise God. Which is ito yung umiiral na kautusan na kanilang sinusunod. Praise God. Sa chapter 6, sa verse 6, ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya isubungin, upang sa kanya may maiparakas sila. Makikita nyo? Ang pagdadala nila doon sa babae sa ating Panginoon, meron dalawang motibo. Una, praise God, ang tunay na motibo nila kung bakit nila dinala doon ang babae sa harap ng ating Panginoon ay hindi lang, pwede lang yung babae na nila nakita ay batuhin na nila sa bato hindi sa harap ng Panginoon, di ba? Pero, dinala pa nila talaga sa harap ng Panginoon upang kanilang subukin ng Panginoon. Kaya sabi po dito sa 7, sabi po dito na praise God, subalit yumuko si Jesus at isinulat ng kanyang daliri sa lupa. Isinulat yung sa halip na sumagot kagad ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Simulat. Yumuko siya na nahimik, yumuko at sumulat sa lupa. Which is yan po ang nagiging ugali o nagiging aksyon ng isang taong
nag-iisip kung ano yung isasagot. Kung siya nakaupo, minsan, ikinukuhin niya ang kanyang daliri at ganoon ang ginawa ng Panginoon. Sabi po sa 7, habang sila ay nagpapatuloy sa pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Praise God. Hallelujah. Narinig nilang marinig ay isa-isang umalis sila mula sa matatanda. At si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Sa verse 10, tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasa na sila? Wala na ba ni isang humatol sa iyo? Praise God, sabi po sa 11, at sinabi niya, walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Pumayo ka na, at mula ngayon, huwag ka nang magkakasala. Praise God. Purihin ng Panginoon, hallelujah. Sa isang pangyayari, praise God, ngunit dalawa ang target ng mga nag-aakusa. Isa, yung dala nilang babae, praise God, na may pagpapatunay na lumabag sa kakusa ni Moises, na which is na siya sinusunod. Sinusunod nila noong panahon yun, praise God. Kaya saan po dito? Hallelujah. Hallelujah. Mga tanong, hallelujah, na sabi po dito. Nakakala nila sa mga tanong ngayon sa Panginoon, ng mga eskriba at mga pariseyo, ay nakatitiyak na nilang mabibitan nila ang Panginoon. Siguro sabi na kayo, magkakaroon tayo ng may paparatan sa Panginoon upang yung ating pagdakip sa Kanya ay meron ng dahilan. Praise God. Hallelujah. Pero sabi po dito, paano nilang inaasahan na mabibitan siya sa bawat kaso na nangyari? Praise God. Praise God. Gusto mo siguro ang Panginoong Isus na patuhin siya hanggang sa kamatayan ang mga Pariseo ay magsusumbong sa mga may kapangyarihan Romano. Na sinabi ni Jesus na dapat patayin ang babae na labag sa batas ng mga Romano. Praise God. Na ang kanila palang plano, kung sasabihin ni Jesus na dahil yan yung batas, ay di patuhin nyo. Pero nung panahon yung pala ay labag na rin, praise God, sa batas ng mga Romano. Praise the Lord. Hallelujah. Sa kabilang dako, kung sinabi ni Jesus na huwag patuhin hanggang sa kamatayan, ang mga Pariseo ay magsasabi, hindi sinusunod ni Jesus ang batas ni Moises at mapublaan siya sa paningin ng mga Hudyo. Praise God. Kaya sa isang sitwasyon, naiipit ang Panginoon. Kaya isang matalinong desisyon ang ginawa ng Panginoon. Kaya sabi nga po, habang siya ay inaakusahan at sila susumbong ang mga Pariseo at mga eskriba sa kanya, sa kalagayan ng babae, anong ginawa ng Panginoon? Siya ba'y nagsalita agad? Hindi po. Siya po ay nagnilay, nag-isip siya. At habang siya nag-iisip, isinusulat niya yung kamay doon sa lupa. Isang magandang kaparaanan o isang bagay na dapat nakita natin na kung meron tayong mga bagay na pagdidesisyonan, bago natin husgahan ang isang tao, atin muna siyang pag-isip. Pagnilayan muna natin ang isang bagay. Amen. Huwag tayong padalos-dalos sa pagsasalita. Praise God. At minsan po, kung madalas, dati po, nagyayari po yan sa amin. Praise God. Akala namin, yung kwentuhan namin, ay makabubuti sa amin. Ngunit, pagdating doon sa huli,
kami po yung tinama. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil nga po, merong pagtutuwid ang salita ng Diyos. Na kung halimbawa na ilalagay natin yung katayuan ng babae, hallelujah, sa kalagayan natin. Ano ang ating mararamdaman kung tayo, hallelujah, na nasa harap ni Jesus at nakahihiyang bagay sa buhay mo ay biglang isiniwalat sa mga tao? Ano daw po kaya kung yung kalagayan ng babae, praise God, ay nasa kalagayan natin na isang bagay na nakahihiya sa kalagayan natin na isiwalat natin sa harap ng maraming tao? Ano kaya ang ating magiging reaksyon? Praise God. Ano kaya yung nararamdaman ng babae? Siguro para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Dahil alam niya, nahayag yung kanyang kasalanan at alam din niya kung ano yung parusa na kanyang tatanggapin. Praise God. Naghahalong siguro takot, naghahalong kahihiyan, maraming kahihiyan na kanyang nararanasan. Parang siya ay parang nauupos na kandila. Praise God. Sabi po rito, ano ating mararamdaman kung tayo ay nasa harap ni Jesus at ang kahihiyang bagay sa buhay natin ay biglang isiniwalat ng mga tao? Mananatili kaya tayo sa harap ng Panginoon o tayo ay tatakbo? Praise God. Sa kalagayan po ng babae, makikita natin hindi lang nasira ang kanyang pagkatao ng oras na yon. Hindi lang nawala yung paggalang niya sa kanyang sarili. Hallelujah. Liban doon sa kanyang naging kasalanan na pakikiapit, praise God, nasira ng lahat sa kanya. Dahil nahayag na, praise God, ang kanyang tunay na pagkatao. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Kaya sabi po sa 3, sa verse 3, hallelujah, dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseo ang isang babae na huli sa pangangalo niya ng kanilang patuloy siya sa gitna. Doon pa lang po, talagang nakakahiya na. Praise the Lord. Hallelujah. Ano po ang inasal ng mga tao doon sa babae? Sabi po doon sa verse 5, sa kautusan ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Praise God. Ano daw po ang masasabi ng ating Panginoon? Hallelujah. Sa verse 6, ano po yung inasal ng Panginoon? Hallelujah. Ngunit titipan nilang sinabi upang sila'y subukin, upang sa kanya ay may maiparatang sila. Subalit yung buko si Jesus at isinulat ang kanyang galing sa lupa. Praise God. Ibig sabihin, hallelujah, hindi nagpadalos-dalos sa desisyon ang ating Panginoon. Hallelujah. Nagparatang sila. Subalit yung buko si Jesus at isinulat ang kanyang galing sa lupa. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. At sabi po sa 7, habang sila nagpapatuloy sa pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang pumato sa kanya. Isang napakamatalino desisyon. Isang napakatalinong solusyon doon sa problema. Praise God. Hindi niya pinigil ang mga tao na nagkakasama sa kanya upang batuhin at patayin ng babae. Ngunit sabi ng Panginoon, praise God, hallelujah. Anong sabi doon sa hallelujah? Sinabi sa kanya, sa babae, hallelujah. Praise God, hallelujah. Sa 7, hallelujah. Tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo, ang siya unang pumato sa kanya. Praise God. At pagkatapos noon, hallelujah,
praise God, hallelujah, ay muli siyang yumuko at sumulat sa kanyang daliri. At nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis. Umalis mula doon sa matatanda. Sa matatanda. Bakit? Bakit pasimula sa mga matatanda sa palagay natin ang unang umalis? Dahil nakita nila, bilang sila matatanda na, napakarami na nilang kasalanan na gawa na dapat sila ang batuhin, na dapat sila ang nasa may paghatol na sila ay patayin. Kaya sila mismo ang unang nawala doon sa eksena. Unti-unti umalis sila. Dahil baka mamaya, sila ang akusado. Sila mamaya ang maharap doon sa paghatol. Praise God. Hallelujah. Nasabi mo ay, hallelujah. At tumayo siya at sinabi sa kanya, nasa na sila? Praise God, ibig sabihin, hindi nakita ng Panginoon, hindi siya tumitig doon sa mga taong nag-aakusado sa babae, at siya habang sumusulat, kaya nang tumingin siya, ang itunghay ang kanyang ulo. Wala na ang nag-aakusa sa babae. Praise God. Nasaan sila? Wala na bang isang humahato sa iyo? Wala na, dahil napagnilay ng bawat isa na ang lahat ay nagkasala. Napagnilay ng bawat isa na walang karapatang bumato, pumukol doon sa babae dahil ang bawat isa, praise God, ay nagkasala. Sapagkat sabi ng kasulatan, lahat ay nagkasala at walang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay marumi. Lahat, hallelujah, ay nagkasala. Praise God. Kaya kung tayo ay nakapagsalita ng mga laban sa ating kapwa, minsan pagnilayan natin. Kung alam natin tayo nagkasala, Lord, patawad, Panginoon. Nagkasala kami. Praise God. Hallelujah. Ikaw lang ang may karapatang humatol dahil ikaw lang ang nakatatalos at nung laman ng aming mga puso at ng mga isipan. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi dito, hallelujah. Ano ang pinakita dito tungkol sa lipunan sa panahon iyon? Anong ipinakita? Praise God. Meron na sila karapatang batuhin yung babae. Praise God. Ngunit bakit hindi nila nagawa? Hallelujah. Sapagkat napakatalinong salita ang ginamit ng Panginoon. Napakatalinong sagot ang ginamit ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Na nakita ng mga eskriba at mga, hallelujah, mga eskriba yung kanilang sarili sa kalagayan ng babae. Praise God. Siguro, mas malala pa ang ginagawa ng mga nag-aakusa sa kanya. Malala pa ang mga kasalanang nagawa ng mga, hallelujah, noong mga humahatol sa kanya. Praise God. Kaya sila ay unti-unting nawala. Praise God. Dahil baka mamaya, lahat sila ay, hallelujah, mabigyan ng karapatan ang bawat sa kanila ay patuloy. Hallelujah. Maging sa ating lipunan ngayon, praise God. Lord, hallelujah. Kaya sabi ko nga po, hindi tayo exempted sa kalagayan ng kalagayan ng babae. Praise God. Sa ating kalagayan, minsan, akala natin nagkakatuwa lang tayo, natupay-tuwa tungkol sa kalagayan ng isang tao. Ngunit yun pala, tayo nagagamit ng kaaway. Nagagamit tayo ng kaaway upang akala natin tayo ay nasa paglilingkod sa Diyos. Akala natin na tayo natupay-tuhan ay bilang mga Kristiyano na tayo ay matutuwid na sa harapan ng Diyos. Ngunit doon sa mga panahon pinagpupwentuhan natin ng tao na hindi natin kaharap, praise God, tayo po ay nagagamit na ng kaaway. Pansinin natin, hallelujah, ang hakbang na ginawa ng Panginoon upang ang mga iniisip ng kanyang mga sakdal ay matuon sa kanilang mga sariling sala. Praise God.
doon sa naging hakbang ng Panginoon, hallelujah, sa halip ng Panginoon ay kanilang masilo, hallelujah, at makusahan, hallelujah, kung sila ay kung ang ating Panginoon ay nakapagsalita ng laban tingkol sa babae, hallelujah, praise God, hallelujah, maaari, sabi po dito, hallelujah, pansinin ang mga hakbang na ginawa ni Jesus. Hindi po siya padalos-dalos ng paghakbang, ng pagdidesisyon. Hallelujah. Marami itanong natin ano ang nakikita nating pamamaraan niya. Ano ang mga itinubon nila sa hamon na Jesus na nagsabi sa atin kung ano ang nangyayari sa kalooban nila. Praise God. Bakit naunang umalis ang matatanda kaysa mga bata? Praise God. Hallelujah. Pagkatapos lumisan ang lahat ng mga nasasaktan, bakit hindi pa umalis ang babae? Praise God. Pwede naman na noong umalis yung mga nag-aakusa, pwede na babae ay umalis na rin. Ngunit, bakit hindi umalis? Praise God. Ibig sabihin, nakakita ang babae ng kakampi niya. Praise God. Nasa kabila ng kanyang pagiging marumi, nakita niya na siya pala ay merong mga kakampi, na siya pala sa kanyang kalagayan, meron pa rin magtatanggol sa kanya. Praise God. Isang kalagayan na minsan kahit down na down. Meron ka palang Diyos, meron pang Panginoon, na hindi tayo iiwanan. Kahit ano tayo karumi, kahit kaano ka-down ang ating buhay, kahit kaano kasama ang ating buhay sa liputan ito. Hindi tayo alam ng babae, hindi siya iiwanan ng Panginoon. Dahil naramdaman niya na ipinagtatanggol siya ng Panginoon. Ganyan ang Panginoon sa buhay natin. Kahit tayo ay down na down, bagsak na talaga, hallelujah, praise God. Ngunit tandaan mo, ang Panginoon, naunawaan tayo ng Panginoon kung bakit minsan naranasan natin ang mga bagay na mabigat. Naranasan natin ang mga bagay na minsan sinisisi na natin minsan ang Diyos. Praise God. Dinitandaan niyo mga kapatid, naunawaan tayo ng Diyos. Nasa halip, pinakita dito na sa halip ng isang nagkasala ay ating tulisain, sa halip na ating hatulan ng isang nagkasala. Praise God. Alam mo, naging ugali ng Panginoon na awas siya doon sa nagkasala. Dahil alam ng Panginoon na ang babae nito ay nagagamit lamang ng kaaway. Praise God. Nakakaawa ang isang taong nagagamit ng kaaway. Praise God. Dahil dalawa lang naman pong espiritu ang gumagala sa kalibutan ito. Isang espiritu, hallelujah, ng kabanalan, at isang espiritu ng hallelujah, ng kaaway. Praise God. At sa kalagayan ng babae, sa kanyang hallelujah, nagawang mga kasalanan, siya po ay nagamit ng kaaway. Upang siya ay tuligsain na minsan sa kalagayan natin pwede mangyari sa atin na tayo ay maghabit ng kaaway. Praise God. Hallelujah. Ngunit pinakikita ng kwento, ng pangyayari na naroon tayo sa bagsak na kalagayan. Hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Dahil kaya nga po siya ay bumaba dito sa lupa ay hindi naman para doon sa mga banal. Kaya ang Panginoon ay bumaba sa lupa, hallelujah, kundi doon sa mga makasalanan. Kaya kung tayo nakagagawa ng pagkakasala, praise God, at kilala natin ang Panginoon upang hinga ng kapatawaran, nasa tama tayo kalagayan. Dahil hindi naman, wala namang malinis sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Pagkatapos lumisan ang lahat ng mga saktan, hallelujah. Pagkatapos lumisan ang lahat ng mga nagsaktan, bakit hindi pa umalis ang babae? Ano ang nakikita nitong nalalaman na tungkol sa katauhan ng Kristo? Praise God. Kahit down na down, praise God, kaya hindi umaalis yung babae, alam niya na kahit na siya ay masama, alam niya na mayroong Mesiyas na darating, na may isisilang, praise God,
Katulad natin sa ating kalagayan na tayo ay marumi sa harap ng Panginoon, ngunit bakit tayo ay nagsusipikap na, praise God, maabot natin ang presensya ng Panginoon. Manampalataya tayo ang makilala natin ang lubusan ng Panginoon. Praise God. Dahil nakita ng babae, praise God, na ang hinihintay ng Mesiyas ay nakikita na niya sa katauhan ng ating Panginoon. Nakita niya yung katotohanan. Hallelujah. Sa pamamagitan pa lang ng hallelujah, ng kaparaanan ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nakita na niya ang kaparaanan ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Ay mula sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Naalala ko po yung kasaysayan ng mag-asawang Sulamita na lagi dumadaan sina Elias Praise the Lord. sa kanilang tahanan. Praise God. Na nag-uusap yung mag-asawa na sabi, Praise the Lord Jesus. ito anyang dalawang taong ito. Palagay ko anya, ito lingkod ng Diyos. Di ba? Praise God. Hallelujah. Ganun din ang naramdaman ng babae sa kalagayan ng hallelujah ng ating Panginoon. Kaya siya hindi umalis doon sa hallelujah kasama ang Panginoon dahil kanyang naramdaman na ang tao ito ay sugo ng Diyos. Praise God. Dahil doon sa kanyang mga ikinilos. Doon sa kanyang mga kaparanan. Hallelujah. Ilayo na ba ni Jesus ang kanyang kasalanan? Hindi po. Praise the Lord. Hindi naman. Ibig sabihin ba, ilayo na ng Panginoon o sinabi ang itama? Tama lang. Hindi po. Hindi niya ilayunan. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagsamayon sa kasalanan ay nangangahulugan ng pagsasabing hindi na bale na hindi pagbabayaran ang naging halaga nito. Dito, hindi inaayunan ni Jesus ang kanyang kasalanan, ngunit tinatawad siya at binayaran ang halaga nito Praise the Lord. sa kanyang kamatayan sa krus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po inayunan ng Panginoon yung kasalanan na nagawa ng babae, maging yung ating kasalanan na nagawa. Praise God. At ano po ang ginawa ng Panginoon? Hallelujah. Ito po ay kanyang nilinis. Ito'y kanyang pinatawad. Hallelujah. At kanyang pinagbayaran ng malaking halaga doon sa kamatayan sa krus. Praise God. Ganyan po kahalaga. Praise God. Hallelujah. At kadakila ang ating Panginoon sa ating buhay. Kung atin lang makikita ang ating kalagayan. Praise God. Hallelujah. At ating makikita kung ano ang ginawa ng Panginoon. Praise God. Upang ang ating mga kasalanan ay mahugasan. Hallelujah. At magkaroon tayo ng bahagi doon sa pangako na langit na bayan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kung tayo po ang tatanungin, ano ang ating gagawin matapos nating lisanin ang templo kung isa tayo? So, umuusig sa babae. Kung tayo po ay isa naman doon sa mga umuusig at tumutulisa doon sa babae, praise God, at nilisan natin ang templo, ano kaya ang ating pinagdinilayan? Bakit tayo umalis doon sa lugar? Praise God. Hallelujah. Siguro po sa ginawa ng Panginoon, hallelujah, doon sa mga lumisan, doon sa umalis, sa harapan ng Panginoon, na pagsilayan nila. Hallelujah. Na mas grabe mga kasalanan ko, na dapat ako binabato sa harapan ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Na sila man, hindi ba sila nagsasalita? Sila ay nagpapasalamat sa Panginoong Jesus. Hindi ba sila nagsasalita dahil matataas ang kanilang mga pride? At sila uno ay mga dalubhasa sa kautusan. Praise God. Hallelujah. Ngunit sa panahon yun, kanilang nakita ang kanilang karumihan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po nito, dapat ba natin hatulan at patulan ang mga tao ng negatibo? Pagkapat alam natin, hindi dapat. Bakit patuloy pa rin natin
pinupulaan at hinahatulan ang mga tao. Praise God. Hallelujah. Ano ang nakatutulong na pagpupula? Meron po ba nakatutulong doon sa pagpupula? Praise the Lord. Hallelujah. Siguro, okay lang yung mga pulaan ka, ngunit siguro yung tamang pamamaraan kung paano natin itutuwid yung tao. Ano ang dapat natin maging asal sa ating sariling kasalanan? Praise God. Doon sa mahigpit natin kasalanan na hindi hayag. Praise the Lord. Siguro po ay ilapit natin sa Panginoon. Kasi yung mga umalis sa harapan ng ating Panginoon, sa harapan ng babae ng kanilang babatuhin, nakilala nila ang kanilang sarili. Praise God. Siguro yung ibang araw, umaalis at dinadagukan yung tibdib. Ako dapat ang binabato. Praise God. Dahil nakilala niya ang kanilang mga sarili sa harap ng Panginoon, which is wala namang. Hindi naman nangaral sa kanila ang Panginoon. Ano lang sinabi ng Panginoon sa kanila? Ang walang kasalanan sa inyo, siya po nang bumato. Amen. Praise God. Isang salita lang. Yung mga walang kasalanan siya sa inyo ang siya po nang bumato. Dahil alam nila, lahat sila ay mga kasalanan. Praise God. Kaya sila ay isa-isa umalis. Anong dapat natin maging asal sa mga kasalanan ng ibang tao? Ano daw po dapat natin maging asal? Kapulutan yung kasalanan, ngunit mahalin ang nagkasala. Yung po pala naman, Lord, hallelujah. kapulutan natin, hallelujah, yung kasalanan. Dahil sabi mo mas kanina na minsan tayo'y nagagamit ng away. Nasa panahon ng ating kahinaan, tayo nagagamit ng kaaway. Kaya sabi po, kapulutan yung kasalanan, ngunit mamahalin ang nagkasala. Itutuloy natin yung nagkasala. Dahil minsan may kasalanan nagagawa natin. Kahit po nga si Apostol San Pablo, ano sabi niya sa kanyang mga sulat? Bakit kanya mayroong mga hallelujah, mga mali na siya kung nagagawa? Praise God. Ngunit hindi ko gusto, ngunit siya kung ginagawa. Ano sabi ng Apostol San Pablo? Hallelujah. Kung nagagawa ko ito, hindi na ako gumagawa. Kung hindi yung kasalanan nakatira Praise the Lord. sa aking sarili. Praise God! Meron pala tayong mga kasalanan nakatira sa ating sarili na umangat ng mga kasalanan ilan, hallelujah, ay hindi natin mapapantayan ang salita ng Diyos. Kung hindi natin ito maihingi ng tawad sa Panginoon, mananatili yung kasalanan noon Praise the Lord. ay magkakaroon ng buhay sa ating sarili. Hallelujah! Praise the Lord. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Na yun po ang isang kalagayan ng Apostol San Pablo na siya man, hallelujah, ay inaatake ng mga kasalanan dati niyang nagagawa. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mo dito, paano natin kapumutan ng kasalanan ngunit mamahalin ang nagkasala? Ulo-ulo po, ipanalangin natin siya. Pangaralan na siya ng malulumanay ng pananalita. Praise God. Kausapin nila natin siya ng sarili na. Amen. Hallelujah. At huwag natin siyang pagchismisan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Huwag natin siyang pag-usapan na malayo siya sa atin. Praise God. Dahil hindi po yun makakatulong. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Kaya, praise God, hallelujah, hallelujah. Patuloy at patuloy po nating pagnilayan ang salita ng Diyos. Praise God. Nasa ating topic ko sa araw na ito, na tayo mismo, hallelujah, hallelujah, ay hindi lamang yung babae sa kasaysayan sa harap ng Panginoon, hallelujah, ang tauhan sa kwentong ito. Hallelujah. Unang-una, tayo mismo sa oras na ito. Tayo yung tauhan sa kalagayan ng babae, tayo yun. Dahil tayo ay makasalanan. Praise God, hallelujah. Ngunit sa kalagayan ng babae, hindi siya umalis sa harapan ng Panginoon na katulad ng kalagayan natin na tayo, hallelujah, minsan nakagagawa pa rin ng mga kasalanan.
natin, hallelujah, na kailangan tayo laging malapit sa Panginoon sapagkat, hallelujah, sa kalagayan ng ating pagiging makasalanan, ang Diyos lang ang makauunawa sa atin. Amen. Hallelujah. Ang Diyos lang, dahil kung hindi ating ipahalang pa sa iba, tutuloy sa ilan tayo ng kapwa natin. Pagkikismisan lang tayo. Hallelujah. Praise God. Ngunit salamat dahil nakilala natin ang Panginoon. Salamat dahil ipinapaunawa sa atin ng Panginoon ano yung dapat nating ugaliin, anong dapat nating gawin kung tayo ay malapit sa Kanya. Praise God. Kaya sabi ng Panginoon sa babae, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Nasa umagang ito ay ganoon din ang iniiwanan sa atin ng Panginoon sa inyo at sa akin. Praise God, na sa ating paghayo. Sabi ng Panginoon, humayo ka at Praise the Lord. huwag ka nang magkakasala. Sa tanghaling ito, praise God, hallelujah. Ang salita doon sa babae ay sinasalita din sa bawat isa sa atin. Na sa ating paghayo sa harapan ng Panginoon, Praise the Lord. Hallelujah. praise God, yung alam nating mali, huwag na natin gagawin. Praise God, hallelujah. At kung sabi nga ni Apostol San Pablo, may mga bagay pa tayo nagagawa, praise God, na kahit ayaw natin, ngunit nagagawa natin. Sabi ni Apostol San Pablo, yung kasalanan na nakatira na sa ating sarili, hallelujah, hallelujah, ang may katagawan niya. Pero sa ating sarili, sa kalagayan ni Apostol San Pablo, patuloy niyang ipinaglalaban ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At ganoon din ang dapat nating ugaliin. Ang makita sa atin yung kabutihan ng Diyos. Upang yung mga kasalanan, di siya'y ating nagawa o kasalanan ating nagawa na, praise God, ay huwag na natin mabalikan. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagkakpa. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.